Yahoo! Hello mga masters at mga kaji! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo mukha na kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready nang matulog. At welcome po sa ating Friday episode, January 3, 2025 ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Nag-discuss po tayo ng anim na po ang na-discuss natin na health tips to start today. So syempre, New Year, New Year's resolution, or let's say, new lifestyle or new habits po tayo. So, na-discuss na po natin. Get some exercise, eat a balanced diet, get sufficient sleep, stay hydrated, limit screen time, and socialize with friends and family. Yun na po na-discuss natin for the last 2 days. And let's go to the seventh. Tip. Ang sabi nila dito, adopt a growth mindset. Paano ba yung sinasabi nilang adopt a growth mindset, mga masters? Keep the brain active and enhances. Sabi dito, kailangan po natin magiging active at magiging engaged ang ating brain. So, para ma-enhance po ang kaniyang functionality ng brain natin. Diba? Si G natin, no? Cute talaga. Kumakain na naman po siya ng kaniyang greens. Green po yung kinakain ng G natin ngayon. No? Mga greens po yan, no? Ayan. Gulay po yan. Gulay. Alright? So, diba? Sinasabi dyan is keep your brain active and engaged. Hanap po tayo ng mga bagay na kailangan po natin paganahin ang brain natin. Wag lang po yung naka-idle lang po. Iwasan po nating walang ginagawa ang brain natin. Kailangan natin ganap ng bagay kung saan po natin magiging gamit natin ang brains natin para maging active po ito. Okay? So, it can delay cognitive decline. So, para po, pag active ang brain natin, ay hindi nagiging idle or magiging slow ang ating cognitive or ating thinking abilities. Diba? Or ating brain activities. For example, devoting just 30 minutes each day to reading can have Sorry, naubo na naman ako. Okay? So, devoting just 30 minutes each day to reading can have long-term benefits for your brain health and stress reduction. Ayan. Maghanap po kayo ng mga bagay or mga libro, aklat, or mga articles kung saan po kayo ay tawag dito, maging interested, magbasa every day. Try to make sure that you try to study or read some stories or anything that will add up to your knowledge or can improve your cognitive function. Diba? Update lang po. Halimbawa ako, nagre-read pa rin po ako ng mga health tips para po ay ma-share ko po sa inyo. Ayan, importante po yan mga masters and mga ka-G. I am still here on my free time try to research kung ano po yung pwede kong i-lecture at kung paano ko po ma-enhance po ang aking knowledge para po pag nag-discuss na po ako sa inyo ay medyo well-equipped naman po, parang hindi lang po binabasa. Ayaw ko kasing parang binabasa ko lang yung topic ko. Kailangan ko talagang malaman ang reason behind it para at least confident po ako kung paano ko po ito i-share sa inyo. Diba? So, reading stimulates our minds. Importante po yan, nagre-read. O, kayo po, kailan ba kayo last na nagbasa?
Okay? So ito po, suggestion ko rin po ito sa inyo, mga masters and mga ka-G. Okay? So, dahil po marami sa atin mga OFWs, di ba? At syempre, limited din po yung ating way of communicating with other people. Syempre, kung amo or boss nyo lang po yung kasama nyo dyan, lalo na po sa ating mga lugar dyan sa Middle East, di ba? Syempre, yung the way po sila mag-communicate sa inyo ay ang English. Iba, English is very important din po. Sample lang po ito ha. So, paano nyo ma-improve yung English nyo kung yung kausap nyo ay hindi naman nag-i-English? Di ba? So, as much as possible, magbukas kayo ng mga apps or magbasa po kayo ng mga reading materials po dyan sa laptop, sa cellphone, or sa mga gadgets nyo, kung paano din po ma-improve yung English. Kasi syempre, hindi naman natin maiiwasan, mga masters and mga G, dahil nasa YouTube world po tayo, pag nag-live po kayo at meron po mga bisita po tayong nag-i-English, importante naman yan, mag-communicate po tayo. Diba? So, as a YouTuber, as part of the social media, English, alam naman natin is English is the basic language, ang pinaka universal language po. So, paano kayo ma-improve? Paano po natin ma-improve yung the way nating mag-communicate sa ibang tao, lalo na po sa ating mga guests? O, syempre, pag-aralan po natin kung paano tayo mag-communicate in English. Example lang po yan, adopt a growth mindset. Sa number 7 lang natin yan. Example lang po yan. Okay? So, another example is engaging in new hobbies. Hanap po kayo ng bagong hobbies. Okay? Hobbies are not only enjoyable, but also beneficial for stress reduction. So, hanap kayo ng mga bagay na pwede nyo maging hobby. Pag sinabing hobby, something that will interest you and that will become your short-term or pwede na maging long-term na focus, na alternative focus mo maliban sa work mo. So, halimbawa, ikaw po ay namamalansya yun ng work mo, wala ka namang ibang gagawin aside from that. Halimbawa, syempre kung overall ka, syempre maraming ginagawa din yan. So, halimbawa, another hobby na pwede natin i-suggest is mag-collection ng mga pictures. Example lang yan. Collection ng mga stamps. Yung mga old school na mga hobbies po yan. Diba? Or, hobby mo is ang picture taking o pag-take ng videos. Every time na lumalabas kayo ay mag-video taking ka or picture taking. Hobby. Picture taking. Diba? And then, pwede mo rin po yung gawing hitting two birds in one stone dahil po nasa YouTube world tayo, pwede mo magawing shorts din po yan. Short videos nyo, 1 minute. Every time na lumabas kayo or every time na meron kang time, ay kukuha ka ng 1 minute video, ayun, at magiging part na yan ng iyong YouTube channel. Kasi i-download mo yan, i-upload mo yan, at magiging shorts mo na po yan. Maliban po dyan, marami pa rin tayong pwedeng gawing hobbies. Okay? So, pwede ka mag-engage sa sports, pwede ka mag-engage sa mga grupo na may parehong hobby po sa'yo. Okay? Like fishing, or sports like boxing, or kung ano dyan, chess, or mga hobbies mo na pwede mong gawing bago na maging part ng iyong bagong taon. Okay? So, whether painting, playing a musical instrument, gardening, and they provide a healthy outlet for your feelings. Yan po, kailangan lang po natin yung healthy outlets sa ating mga feelings. Number 8, spend time with nature. Ito po ang kulang na po sa atin ngayon. Spend time in nature. Nature has a remarkable ability to nurture our minds and bodies. Sino ba dito sa atin yung hindi or matagal na pong hindi nakalabas sa labas ng bahay at hindi na po nakakita ng green na puno
or green na halaman or green na mga grass, damo, or colorful na mga bulaklak. When was the last time you were able to see the sky? Kailan ba kayo nakakita ng magagandang asul na kulay na sky or clouds? Kailan ba kayo nakapunta ng beach? Kailan ba kayo nakapunta ng forest or ng garden ng mismo? Let's say garden na lang. Or park. Yung park na may mga bulaklak at puno. O, diba? So, pag may time, very healthy po yan. Spend time in nature. Okay? So, spending time outdoors and connecting with nature can improve cognitive function, reduce stress, and boost overall mental health. Get outside as often as you can. Lumabas kayo as much as you can, preferably several times a day. Hindi lang po once a day. Kailangan, let's say for example, 3 times a day. And lumabas lang kayo, kahit na ilang minutes lang po yan. Whether going for a hike, taking a walk in the park, or simply sitting in a garden, immersing yourself in nature is the goal. Kailangan mag-immersion sa nature. When you can get out in nature, bring nature to you by listening to beautiful soundscape or mga music or sa laptop nyo po. Pwede kayo manood dyan or sa cellphone nyo ng mga nature or makinig po kayo ng mga magagandang music ng mga natures like mga birds or mga tubig, ganun. Alright mga masters, another day, another episode naman ng ating G and Daddy, Health and Lifestyle Tips. Kita-kits na naman tayo bukas. Maraming salamat po. And God is great. Yahoo!